Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, mga biktima ng e-travel scam, dumadami. Isa ka ba doon, kabayan? Pag-usapan natin. At may bayad na ba talaga ang e-travel? Details coming up. So alam ko ang dami talagang nagagalit sa e-travel or ang daming may ayaw sa e-travel kasi mas gusto pa nila yung papel na lang daw nung dinedistribute sa aeroplano bago lumapag ng Pilipinas. Pero nang dahil sa pandemic, nag-iba ang lahat. Ito talaga, nagsimula ito during the pandemic. Nakailang palit na din sila ng pangalan. And now, this is e-travel. Kung hindi kayo aware sa e-travel, ito po yung arrival card at departure card na binibigay sa inyo ng mga flight attendant at finifill upan ninyo bago kayo lumapag ng Pilipinas or paalis man kayo ng Pilipinas. Ngayon, naka-online na siya. Within 3 days, pwede na kayong mag-register. I highly suggest na mag-register early para hindi kayo ma-hassle sa airport, kabayan, kasi talaga ang mga airline, pinapaalis kayo sa linya. Can you imagine? If you guys are using this for the first time, sa mga first-timers sa e-travel, kailangan mo mag-create ng account muna kasi hindi na kagaya ng dati na mag-register ka lang, mag-generate ng QR code, boom, tapos na. Pero ngayon, kailangan may account ka na sa e-travel bago ka pa makapag-register. So sa video ito, pag-usapan natin yung mga biktima. Medyo madami-dami na din, kabayan, even though nag-a-upload tayo halos every month ng reminder about e-travel na wala talagang kailangang bayaran. May isa tayong kabayan na nagbayad ng $70. Yung isa, $80. Ito pa, malupit, $300 kasi apat silang bumiyahe na charge sila ng e-travel plus tax. Ang kalituhan kasi kapag nag-search kayo online, nag-google kayo ng e-travel, ang daming website na lumalabas. Yung etravel.gov.ph, kung titingnan mo, hindi siya masyadong legit. Pero yan po yung legit na website, kabayan. Yung sa pangalawa naman ng search engine, yun talaga makikita mo siya legit na legit, pero hindi yun legit. Kasi kapag yun ang clinic mo at nag-fill out ka, manghihingi ng payment, ay wala na. Naging biktima ka na ng scam. Kasi ilang ulit na po natin itong sinasabi at nakailang videos na din tayo online, nakailang videos na tayo sa ating Facebook and YouTube na ang e-travel is 100% free. Malungkot ako doon sa mga nabiktima ng e-travel kasi hindi naman lahat ng pasahero alam ang e-travel. Konting-konti pa rin ang nakakaalam ng e-travel. Kasi may mga nare-receive akong email from travelers na kararating lang ng Pilipinas na Miss Addie, thank you so much for your videos kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang e-travel. Ang dami kong na-witness na mga traveler pamuntang Pilipinas na pinaalis sa linya kasi walang e-travel. Can you imagine the hassle that you guys have to go through? Magka-create ng account, magre-register at the same time. Kung wala ka masyadong layover, wala, mamimiss mo yung flight mo. So I really highly suggest to do this ahead of time. The duration that was given to you guys, 3 days before you depart. Bago pa man kayo pumunta ang airport, mag-register na. Alam ko, doon sa mga seniors natin, medyo challenge ito sa inyo, mga lola at lolo natin, mga titas and titos na medyo hindi masyado sa technology, which is very understandable. Pwede naman po kayong magpatulong. Kung merong tutulong sa inyo na kaibigan or kamag-anak, much better kasi acceptable naman yun for as long as you guys can generate the QR code. Pasok na pasok po yun, pwede po kayong magpatulong sa iba. Kasi unfortunately, required talaga siya kapag bumabiyahe ka ng Pilipinas, whether you are a foreign passport holder or a Philippine passport holder. Required po siya. Wala na talaga yung form. Hindi na ata sila nagde-distribute ng form sa mga eroplano. I don't know if they're going to change anything, lalo na doon sa mga hindi talaga masyadong marunong sa e-travel. Alam ko, napanood ninyo yung mga updates natin about e-travel sa mga pasahero na buntik nang hindi mapasakay ng eroplano, pinabalik sa linya, ang daming hassle na na-experience dahil wala silang e-travel. So, I highly suggest, mga kabayan ko, na uuwi na Pilipinas, lalong-lalo na doon sa hindi nakauwi ng ilang taon at madami nang nagbago sa procedures and protocols. When you travel to the Philippines, alamin muna
Kung may mga kaibigan kayong kauuwi lang, magtanong kayo kung ano yung mga ginawa nila, ano yung requirements. And please, only register to the legitimate website of eTravel. Ito po yung eTravel.gov. Nakapost po ito sa description box ng video. At kung medyo advanced kayo sa technology, pwede kayong mag-download ng app na eGov.ph app either sa Play Store or sa App Store. Ito po ay libre pa rin. Tandaan, huwag po kayong magbayad sa QR code ng eTravel kasi libre po ito. Wala po talagang bayad. Huwag kayong magbayad ng $70, $80. The more na $300. My goodness, that's a lot of money. Just for a QR code. Magtanong muna kung hindi kayo nakasubscribe sa video ko with the latest updates to the Philippines. For sure, may mga kaibigan kayong kakauwi lang. At alam na alam kung ano yung mga ginawa nila at alam na alam kung ano yung mga hinanda nila when they went home to the Philippines. So I hope I have given you guys a lot of heads up when it comes to the travel requirements to the Philippines para hindi na kayo mabiktima kabayan. Sayang yung pera. Imbis na i-enjoy nyo yon sa pamilya ninyo at mga relatives and friends, na biktima pa kayo ng e-travel scam. Kung ikaw naman ay isa sa mga biktima ng e-travel, baka pwede ka mag-file ng dispute, lalong-lalo na kung card yung binayad mo. Pwede mo naman niyang i-report that it came from a scam website. Maaari mong makuha yung perang binayad mo sa e-travel kasi sayang yun, kabayan. So I hope this works for you guys and I hope that this is enough heads up or reminder for you guys when it comes to e-travel that this is 100% free. Wala po itong charge. So ito po ang ating latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawayang iyong biyahe papuntang Pilipinas man ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.